I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So guys, ayan, napansin nyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update sa lahat ng mga nangyayari sa atin, lalo na pagdating sa crayfish farming. So for today's video guys, samahan nyo ako dahil meron akong ipapakita sa inyo. Ito yung isa sa mga pangarap natin guys, tinupad, no? Dahil ngayon, nandito tayo ngayon sa NLEX at pupunta tayo ng Pangasinan. At pakita ko sa inyo guys yung na-acquire natin na property dyan. So papakita ko sa inyo mamaya. So samahan nyo ako guys, tara, let's go! So yun nga guys, dahil tayo ngayon papunta ng NLEX at pakita ko sa inyo yung na-acquire natin na property. So matagal-tagal na rin natin itong nakuha, pero ngayon kasi is explain ko sa inyo mamaya kung ano yung gagawin ko doon, bakit tayo bumisita ulit. So ito yung pinagpagura natin, ito yung mga fruit of labor natin, no? At nagpapasalamat tayo sa mga tao na sumusuporta sa atin, lalong-lalo na sa mga customer natin na nag-a-avail ng crayfish. Yung mga kinita natin guys, ito na yung mga pagod natin, puyat, no? Lahat, ito na yun. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng property na nakuha natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung magiging plano natin dun sa ating farm. So ngayon, dito tayo ngayon sa NLEX. Biyahe tayo, papunta tayo ng Pangasinan. Ayan, medyo mababa lang yung biyahe mula dun sa amin sa Cavite, sa Dasma. So siguro around 4 to 5 hours ang biyahe bago tayo makarating dun sa ating area. So mamaya, pakita ko na lang sa inyo guys kung ano yung mga mangyayari dun. Alright, let's go! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. So guys, nandito na tayo sa may area sa Pangasinan, no, na kung saan ito yung property na na-acquire natin dito. So 500 square meter lang yung kinuha natin dito. So kung mapapansin nyo, kaya rin kami nagpunta ngayon dahil schedule ngayon ng pagsusukat ng engineer. So malalaman natin kung saan yung laki ng lupa na in-acquire natin. Ayan sila kuya. At ang kagandahan dito guys, kaya isa rin to sa napili naming location na kahit malayo, tingnan nyo naman yung view. Grabe, napaka-solid oh. Harap tayo ng mountain view. So marami tayong plano na dito agad na tumatakbo sa isip natin, ano, kasi plano ko talaga mag-farming talaga. Ayun yung isa sa pinakapangarap ko, mag-farming. Kahit anong pwede nating alagaan, lalo na syempre ngayon ang crayfish, no. So isa sa mga goal natin yan na dito natin dalhin yung farm ng crayfish dito sa Pangasinan. Ayan, so mapapansin nyo, si kuya nag-i-start na rin dito, maglalagay na ng muhon. Ayan, no. So napakaganda ng area dito, maganda yung klima, paka-solid. Yan, pakita ko muna sa inyo guys, kasi ito matagal ko na rin talaga siyang pinag-iipunan. Once na ma-full fade na natin, pwede na nating bakuran dahil may muhon na yan. At shoutout kila ate, saya nila. So grabe, hindi ko rin
Kuwari, no, kung ano yung pakiramdam ngayon dahil ito, pangarap lang natin yan eh. So talagang matagal ko nung pinapangarap na magkaroon ng sarili kong property. Nasabi ni Kuya, dito tayo sa part na to. Bali, ayun yung pinaka-entrance. Ayan, so dito tayo pupwesto. And malaman natin mamaya kung ano yung mga kaganapan dito. Pero ito pala ay 4 to 5 hours drive from Cavite hanggang dito sa Pangasinan. Ang kagandahan dito sa location natin, yung barangay na nasasakupan ng ating nakuwang property is marami siyang tourist spot dito. At bukod dun, yung biyahe papunta ng mga norte, Ilocos Sur, Pagudpud, lahat yan, halos kalapit bayan kasi nasa gitna na rin siya. So mahilig kami magta-travel kaya madali na natin ma-access yung mga papunta ng norte. Alright? So hopefully soon, eto mapakita ko sa inyo yung magiging plano dito sa ating farm lot. So once na ma-establish natin yan, update ko kayo. Kaya sobrang pasasalamat dahil kung di dahil sa inyo guys, hindi talaga natin tutuloy-tuloy yung plano natin. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na nagtitiwala sa atin. At salamat din sa mga tao, no, na nakaagapay. At dito nga guys, so nag-iikot-ikot na tayo dito sa ating farm lot para i-check, no, dahil yung mga tao ni engineer ay naglalagay na ng mga muhon. So para malaman natin yung sukat ng ating lote. So kung mapapansin nyo, ayan, napakalawak ng lugar. At meron din ako mga kapitbahay na kumuha dyan na taga rito lang din, no? Ayan si Kap Toto. So abangan nyo yung mga update na lalabas dyan, no, soon. So guys, ayan, hopefully bless pa tayo ni Lord at para matapos natin yung project natin dito sa ating farm lot at magawa natin yung mga plano pa natin para sa future, no. So maraming salamat guys sa inyo sa patuloy yung pagsuporta sa atin. Ayan, hopefully talagang magtuloy-tuloy yung plano natin. At sino kaya yung mga magiging kapitbahay ko dito sa Pangasinan na pwede nating i-guide din sa pag-aalaga ng crayfish. Pwede natin establish as dito tayo magsi-seminar dahil sa area natin sa Top Yard. Since hindi na tayo makapag-upgrade doon dahil medyo masikip na yung area, kaya nag-acquire na tayo ng maliit na property dito. So hopefully magtuloy-tuloy tayo at may pakita sa inyo at masubaybayan nyo yung journey natin dito sa ating magiging farm lot. So papakita ko sa inyo yan lahat guys, yung detalye mula sa pagbabakod, kaya sana manatili kayo nakatutok at nakasubaybay sa atin. So guys, ayan, kasama ko rin si Miss dito. Ayan, grabe, ano, medyo haggard na kami. Ayan, palubog na yung araw. Grabe, napaka-solid. Ayan. So again, maraming salamat sa inyo dahil yun nga, matutupad na isa sa mga plano natin dito na kung saan yan, mag-alaga tayo ng maraming mga crayfish dito. So abangan nyo yung mga susunod na vlog, abangan nyo yung mga update na mangyayari dito guys. Maraming salamat sa inyo. At kung bago ka pala sa channel ko, mahilig ka sa fish keeping content sa lahat ng mga pets na pwede natin ilagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, o, kita ko na yung view. Solid.